Hello, shalom, good morning, isang maalam na kapayapaan, shalom, at magandang umaga po sa lahat. At ngayong umaga po ay nais po nating muli ay magbigay ng mga kuro-kuro. At ito nga po ay upang tayo ay maging updated sa mga nangyayari hindi lang dito sa ating bansa, maging sa labas din ng ating bansa. Dahil nga po ang ating mundo ay sadya nga pong mahirap maunawaan dahil bakit gano'n, no? Maraming kaguluhan, no? At ngayon po nung makaraang week nga ay nagkaroon po ng isang masamang banta ang Iran laban sa Israel. At gusto nilang atakihin ang Israel sa Tisha B'Av, no? Tisha B'Av is a Hebrew word doon sa tinatawag na 9th of Av. At ang 9th of Av nga ay pumapatak yan ng nightfall ng August 12. At ang dahilan po kung bakit ang Israel ay atakihin ng Iran ay sa kadahilanan nga po na yung isang political leader ng Hamas ay napatay sa Tehran nung makaraang buwan, at ganon din ang isang leader ng Hezbollah sa Lebanon, sa Syria, ay napatay din, ano po. At in retaliation, dahil kakamalan ang Israel na sila ang liable sa pagpatay nito, bagamat ang Israel ay wala pong pronouncement na or admission na sila po ang liable dito. At ito po ay lathala po sa mga international news gaya ng Politico.com, ng The Times of Israel at ng CNN. Ito po ay lathala na yung planong pag-atake ng Israel ng Iran sa Israel. At ngayon po ay yun po ang isa sa dahilan, no? Mga dahilan kung bakit atakehin ng Israel. At hindi natin alam po, ito po ay mayroon pong mga biblical prophecy patungkol po dito kung bakit ganun po yung mga Arab countries, mga Islamic countries ang mag-i-instigate ng pakikipaggira sa Israel. Ito po ay nahula na doon sa sa Song of Song chapter 4 verse 15 to 16, Jeremiah chapter 6 verse 22 at Jeremiah chapter 1 verse 14, kung saan po ang evil, no, na mag-aatake, the evil Ra ay mag-aatake from Chafon. Yung Chafon ay from the north, no? At alam po natin na ang north ng Israel ay Syria, Lebanon. At alam po ba natin na nagre-react ngayon ang Iran dahil sa pagkapatay ng isang Hezbollah leader, ganun din ang pagkapatay ng isang Hamas leader, nagre-react. At alam po ba natin na hindi lamang Iran dito ang involved, no? At nasa likod din ng Iran ang Russia. So ito po ay isang nakakasindak na balita kung ito po'y magkakatotoo by Tisha B'Av. Okay? So ang alam po natin ay sa biblical prophecy ay talagang magkakaroon ng pakikipaggira, yung the Battle of Gog and Magog, kung saan ang mga bansa ay makikipaggira sa Israel. At darating ang panahon na ito nga ay magiging uninhabited. At yan ay natala po doon sa chapter 28 at chapter 29 ng Book of Varim or Deuteronomy, kung saan po ay na ito yung parsya or portion ng Kitavo at Nitzavim, kung saan po dito ay na delineate yung prophecy according to the words of Elohim, of the Creator, to Moshe, na mayroon pong blessing and cursing hanggang chapter 32 po yan ng Deuteronomy, na may cursing and blessing sa Torah or sa the law of God, the law of Moshe. Dahil kung ang mga Israelita po ay ipo-forsake nila yung covenant
ng Panginoong Hashem ay magkakaroon po sila ng pagkagapi, no? Kagaya nung nangyari sa mga histories na once na mayroon silang infringement or breach of contract with the creator, ay nagkakaroon po ng political problem or social problem ang Israel, at sila nga po ay natatalo sa giyera dahil ito po ay mayroon na pong batas, no, code or tawag ito na i-prophecia na ang mga Israelita ay kung sila ay magkakasala sa kautusan ng Panginoong Hashem, ay magkakaroon po sila ng problema. The curses of the law will be upon them. So, yan po yung alam ni Balaam, no, the prophets of the Gentiles, the other nations, na hindi niya masumpa-sumpa ang Israel during the time of yung planong pagpatay ng mga ni Balak, no, sa mga Israelita. At kung kaya nga nagkaroon lamang ng problema ang Israel after that dahil in-advise ni Balaam na i-seduce yung mga Israelita, at that was the time during Pinchas na mayroon nga siyang pinatay. So ibig sabihin, magkakaroon lamang ng social problem, political problem ang Israel dahil lamang sa kanilang pag-breach ng contract sa Panginoong Hashem, dahil sa kanila nakipag-covenant ang Panginoong Hashem, ang Supreme Creator. So the curses of the law will be upon them upon their breach of contract or infringement ng batas ng Panginoong Hashem. So ngayon dito sa ating balik tayo dito sa current issue na planong pag-atake ng Iran sa Israel. So makikita po natin bakit ganon. Ano po, dahil magwa-1 year na 10 months na nakalipas na atakihin ng Hamas ang Israel, no, nung panahon ng Simchat Torah, yung October 7 last year, at ngayon magwa-1 year na, no. So nag-i-escalate yung giyera since that time, no, magwa-1 year na nag-i-escalate yung kaguluhan diyan, at ngayon nga ayan na, mayroon na namang involvement ang Iran, at kasama na diyan ang Lebanon. At sinasabi nga doon sa ating nasabi sa Song of Songs, sa aklat ni Jeremiah, na ang evil ay manggagaling sa north, no? Manggagaling sa north, at hindi natin po alam, no? Maraming hindi nakakalam na ano ba ang mangyayari ngayon, no? Pero alam natin sa biblical perspective na magkakaroon ng kaguluhan before the coming of the Messiah, ay magkakaroon po ng ganyang tawag po ito, ng ganyang events. And then ngayon po ang pangyayaring ito ay, ang tanong ay, mananalo ba o matatalo ang Israel, no? Sa panahong ito, no? Ang ating sukdulang batayan dito ay yung covenant ng Panginoong Hashem na it was sinamahan ito ng blessing and cursing. So mayroon pong batas diyan na kung ang Israel ay nasa punto na sila ay matapat sa kautusan ng Panginoong Hashem, wala silang problema, no? Hindi dapat magre-react, no? Hindi dapat po magre-react ang kalaban ng mga Israelita. Wala silang magawa. But because sa present day Israel, ang Israel po ay pinamumunuan, no? Ang ating mga sages sa ngayon, no? Mga modern scholars, ay walang tigil sila na humihiyaw na ang present day leadership sa Israel ay pinamumunuan ng Erev Rav, no? Ano itong Erev Rav? Ito yung mga mixed multitude. They are not really by blood Jews or Israel, no? At ngayon nga ay maraming nagagalit sa mga sages, no? Sa mga rabbis ngayon na sila po ay tawag ito ini-indict, no? Kagaya ni Rabbi Tobias Singer, no? Siya ay sa panahon ni Lapid, ay yung asawa ni Lapid, siya ay po ay sino sa court, no? Sa highest court ng Israel, sa court ng Israel,
At ngayon po siya ay tawag ito dahil sa kanyang proklama ng kautusan ng Panginoong Hashem. At ngayon nga ay ganun din yung ibang mga rabim, no? Ay pini-persecute. At ngayon yung mga Bakorei Yeshiva, yung mga estudyante ng universities ng mga Torah scholars ay sila inuobliga na pumunta sa mga sundalo, no, na sila mag-serve sa sundalo at hindi na doon sa Torah. So maraming anti-Torah diyan sa leadership ngayon, sang-ayon sa mga declaration ng mga modern scholar o ng mga scholar sa ngayon, no, mga orthodox sages. Ngayon ay kung ito'y totoo, ay tiyak na magagapi ang Israel, no? Kung ito'y totoo at hindi nga natin maitanggihan dahil last June, no, yung leadership ng mga sundalo ng IDF ay kanilang tinatanggap o ina-admit nila na hindi sila manalo sa Hamas, no? Kung sa Hamas hindi sila manalo, how much more sa Hezbollah at sa Iran na mayroon silang ding mga super high-tech na mga equipments. At bagamat ang Israel ay mayroong high-tech na equipment, bakit doon sa locality nila hindi sila manalo sa Hamas, no? So ngayon ang tanong ay whether the nation of Israel or the state of Israel is obeying the Torah or not. If not, then imminent danger will come, no? But if they obey the Torah of Hashem, the Creator, the Torah of Moshe, then they will not be affected. But in fact, ay mayroon na pong prophecy, no? At ang tanong nga ay bakit Islamic countries ang mag-instigate ng pag-atake sa Israel? And this will be answered natin by next time, no? So may Hashem bless us all. Shalom, shalom.